Okay. Okay, sunod na lang sila. Okay, malinaw naman yung audio ko, no? Pa-thumbs up muna ako kung okay yung audio ko. And then kung nakikita nyo ba yung presentation na nasa harapan ninyo, pa-thumbs up lang ako. Okay, virtual meeting etiquette, no? Please make sure na naka-mute kayo. After, yun. M19, please, paka-mute muna ako ng mga microphones, no? Para mabilis matapos tong training natin. Hello? Narinig ba ako? Okay, dress appropriately. Yung mga nakaubad o nakasando. Baka pwede may magsuot kayo ng polo shirt o at least during the meeting makita kayo ng mga kabaro ninyo is nakasuot kayo na maayos. Be mindful of non-verbals. Kung hindi naman kailangan ikwento o sabihin, wag na natin i-discuss dito, no? Iikot lang naman yung training natin is regarding lang to sa cargo securing operations, no? Ask questions, no? Kung may mga question kayo, pwede kayo mag-interrupt by paano ba mag-send kayo ng message kung may sasabihin kayo or mag-interrupt kayo dito during the training. Ano yung mga don'ts? Eating during the training, interrupt, multitask. Kung nagka-cargo securing kayo dyan or loading operation, please paki-stop muna wag na muna kayo mag-join. I think planuhin natin kung kailan kayo pwede at available kayo, no? Okay? Don't be late, no? Kasi every part ng module natin is napaka-importante at napakalaga. At marinig ninyo kung ano nilalaman ng training na to. Okay? Narinig ba ako? Thumbs up muna kung naririnig ako. Hindi ko nakita yung mga thumbs up ninyo. Okay, okay, good afternoon everyone. No? Welcome to Cargo Securing Operation Training. Okay, I am the designated person ashore, Captain Leslie Laher. No? I'm the one who are conducting this training. No? Okay, the objective of this training, no? Syempre, ang pinaka-reference lang naman natin dito is the Cargo Securing Manual. Ang Cargo Securing Manual is ready available naman yan sa bridge, no? Sana binabasa ninyo at iniintindi nyo kung ano laman ng Cargo Securing Manual, no? To develop the safe operation of Archipelago Philippine Ferries Corporation, covered under the Marina Circular Number 2015-10, no? Isa to sa mga requirements, no, ng Marina for compliance natin for the cargo securing, no? Then for the pursuant to Presidential Decree number 474, ito yung law na na ilabas na for improvement ng maritime industry pertaining to cargo securing, no? Kasi syempre, for expanding nga yung maritime industry, syempre, kalakip dyan is the safety ng rolling cargo or mga kargamento na ipinapadala natin. Okay? To provide rules and regulations to implement the code of safety practice to cargo storage and securing. Okay? The cargo securing manual as part of the safety requirements. Okay, a proper storage and securing of cargo is the utmost important for the safety of life at sea. Improper storage and securing of cargoes has resulted in numerous serious ship casualties and caused injury and loss of life, not only at the sea but also during loading and unloading. Okay, meron tayo na italang 38% relative to rolling cargo incident. No? Malaki to, no? Sa Siyempre, hindi naman natin in-expect talaga na magkaroon ng insidente or aksidente on board. Pero yung 38% is napakasabang resulta nito pagdating sa insidente, no? Then yung pinakaunang-unang pinakamataas natin, the 41%, is the vessel damage or malfunction. Ito naman yung mga shutdown ng machinery, auxiliary, and other equipments on board. Pero ngayon, para mas mabilis natin at ma-improve natin yung competency ng tao,
Kaya ginagawa natin tong training na to, no? Sana mababa natin o maiwasan natin yung mga aksidente relative to rolling cargo incidents, no? Okay, for January 2025 involving rolling cargo incident, ito na ho agad yung naitala natin simula noong January 1, no? Meron agad tayong 10-wheeler trucks bumper detach, and 10-wheeler trucks side railing bend, van damage by multi-cab, no? Those are the incidents na nangyari agad, no, simula noong January 1. No? Masakit man isipin, no? Titignan niyo yung data, ay sisimula pa lang yung taon is meron na tayong naitalang tatlong insidente involving rolling cargo. What do you think is the best para maiwasan natin itong mga insidente na to? Hindi na ba makakasagot? Bago tayo pumunta dun sa pinaka main topic natin. Sige, si Sir Palma. Sir Palma, paano ba natin maiwasan yung mga aksidente on board? Ano mga precautionary measures ang pwede natin i-apply para hindi mangyari yung mga aksidente relative to rolling cargo? Sir Palma? Okay, second Miss Nangasena. Could you please answer my question? Ano ba yung pwede natin gawin para maiwasan natin yung mga aksidente relative to rolling cargo? Sir, excuse sir. Go ahead, Sir Palma. Go ahead po. Yes sir, regarding sir sa lashing natin sa stopper at saka sa choke sir. Ano pong gagawin natin sa mga rubber chocks, sa mga cargo securing? Standard sir tayo sir. Standard ng application. Tama ba? Yes, standard sa box sa four wheels. Okay. Sige. Regard So, choke. Sir Gasena, no? Medyo matagal ka na sa company. Ano ba yung mga preventive measures natin na pwede i-apply para maiwasan natin yung mga aksidente sa barko? Proper application, sir, ng mga cargo securing. Okay, proper application ng cargo Tapos, securing. pagbasa ng manual, pagtapos ng loading, check ulit yung mga cargo securing kung tama yung pagkalagay. Okay. Thank you very much, Sir Sangasena and Sir Palma for your insight. No? Okay. Okay, operational excellence, no? Paano ba natin ma-meet yung operational excellence, no? Na walang, syempre pag sinabi operational excellence, ito yung satisfactory ng mga kargamento na ikinakarga natin, no? Especially, example ko na lang dito is, uh, walang aksidente or incidente on board, no? Kasi yan, pag sinabi operational excellence, ah, walang possible or walang near miss, walang aksidente, walang insidente sa barko, no? By doing that, no, ginagawa natin itong training nito for people, no, for improvement ng people, ng competency nila at ma-refresh sila for the proper cargo securing ng mga rolling cargo. Siyempre sa process, established naman na yung process natin. Nandiyan na yung cargo securing manual and the SMS manual, no, nakasuporta yan. Ang tools, ito naman yung regarding dito yung mga cargo securing devices. Ito yung lashing belt, fixed securing devices like D-rings, ano pa, mga ratchet and rubber jacks, no? Once na na-combine natin lahat yan, maging okay, matibay, o competency ng tao natin, mamimit natin yung operational excellence. Okay, manual accountability, no? Sino ba nagmamay-ari ng cargo securing manual, no? The ISM department is responsible for maintaining and distributing
copies of the manual, reproduction of the manual, or any parts of strictly prohibited. Request for additional copies shall be approved by the designated person ashore. Manual distribution, no? Ship's copy. Okay, readily available yung mga copies ng cargo securing manual dyan sa bridge, no? And owner's copy, nandito yan side office, no? Dito yan sa ISM department. And sa Marina, no? Nagbibigay tayo ng copy dyan for them to consolidate and filing ng mga sinadmit nating for approval ng maritime industry. Siyempre yung flag state, mayroon siyang capacity to review. Then siyempre, in accordance with the ISM code. Familiarization, it is the master's responsibility to conduct familiarization to the crew and other persons employed for the securing of cargoes in a correct application and use cargo during cargo security device on board the ship. No? Si master yung may responsibility for ensuring na lahat ng crew niya sa barko is alam na alam yung tamang application at paggamit ng mga cargo securing device on board. Siyempre, isa pa dyan is wearing of PPE shall always be observed. No? Madalas natin na-observe dyan is may mga crew na hindi nagsusuot ng PPE, which is violation with the SMS manual and the cargo securing manual. Okay, once na may makita ang mga lapses sa part ng master is, siyempre, may issuean siya ng non-conformity or deficiency sa part niya, no, sa owner representative. Okay, for the acknowledgement receipt, no, the acknowledgement receipt is available on board, and once na nabasa at naintindihan nyo yung nilalaman ng cargo securing manual, no, please take note na na-acknowledge nyo at naintindihan nyo yung nilalaman ng SMS ng cargo securing manual. Once na naintindihan nyo na at nabasa nyo na yung cargo securing manual, please take acknowledgement. No? Kasi yan lang yung magiging objective evidence natin sa authority or auditors na naiintindihan nyo yung nilalaman ng cargo securing manual. Okay, ang document controller ninyo sa barko ay ang second mate natin. Tanungin nyo sa kanila, saan ba sir nakalagay yung cargo securing manual? Sir, nasan po ba yung acknowledgement receipt? Baka pwede kong mapilapan. No? Kasi nabasa ko na at naintindihan ko na yung nilalaman ng cargo securing manual. Okay, general information, the guidance given herein by shall not means rules out the principle of consummation, neither can they replace experience in storage and security practice. The information and requirements set forth in this manual are consistent with the requirements of Vessel Premium Stability Booklet, International Loading Certificate, Hull Strength Trading Manual, and IMDG Code. No? Kung matitignan ninyo, for the passenger ship, passenger RoRo, hindi naman talaga tayo nagkakarga ng mga dangerous goods. No? Kasi nga, isa sa mga requirements for DG is kung ano lang, dapat prescribe lang kung ano yung kakarga ninyo. Pero meron tayong mga pasahero na kailangan nating ingatan. Siyempre, wala naman mga training yan, mga pasahero na yan. We are not doing and handling the dangerous goods. No? And then, establish din, siyempre, gagawa tayo ng cargo securing manual in accordance with the Trim and Stability Booklet. No? Ano na, ayun. Hindi naman pwedeng naka-state doon na loading restrictions, hindi natin susundin. And violation na nga siya sa Trim and Stability Booklet. Okay, this cargo securing manual specifies arrangement and cargo security devices provided on board. Okay, mamaya makikita ninyo kung ano yung proper hello? Hello? Narinig ba ako? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sige, no, mamaya mapapakita ko sa inyo kung paano ba sinisecure yung isang light car, yung 10-wheeler trucks at saka yung tawag dito, motorcycle, no? And for the loose cargo, gagawa tayo ng I think na yung mga loose cargo lang naman natin is naka-stow lang naman dyan sa may
upper structure ng barko dyan sa lane 5 and 6. So, yan lang naman yung kinakarga natin. Wala naman ang iba, di ba? O meron pa kayong naiisip na pwede ikarga sa barko. Okay. It is imperative to the safety of the ship and protection of rolling cargo personnel that securing of rolling cargo is carried out properly. No? Not only for the rolling cargo safety, syempre, kailangan is yung mga personnel, yung mga tao natin sa barko is uh, safe din during the cargo securing operation. Sufficient quantity of cargo securing devices, okay. Isa yan sa mga requirements, no? Na kailangan natin sundin. Ilan ba yung dapat, no? May papakita natin, ilan ba yung dapat na cargo security devices on board? Ano ba yung proper maintenance na igagawin natin, no? I-discuss din natin yun. Okay, for the definition of terms, no? Cargo securing devices are all fixed and portable devices used to secure and support cargo units. Fixed securing devices mean securing points and support either integral welded into the hull structure or non-integral welded onto the hull structure. Ayan po yung dalawang klase ng fixed securing devices natin on board. The D-ring and the flush cargo securing point. Nakikita nyo ba to? Pinakita ba kayo sa M9 na ganito? O wala? Pascat M9? Yung flush cargo securing point? Wala. Okay. AB Ian Kabel. Ian, nakita mo ba to sa 17? Itong flush cargo securing point? Meron sir, meron. Okay, meron. Sige. AB Magos, meron ba nito sa 19? Itong flush cargo securing point? Parang wala sir. Yung D-ring lang po. D-ring lang. Wala siyang parang naka itong itsura na ganito. Wala kayo nakita dyan. Wala po. Okay. Okay. For portable securing devices, means portable devices used for lashing, securing, or support of cargo units. Okay. Dalawang klase lang naman yan. The rubber chucks and lashing belt and ratchet. Yeah, well. Okay, for cargo transport unit, no? Ito yung mga example na cargo transport unit, private car, motorcycle, ito mga container van. Okay, maximum securing load, no? MSL, sa terms of use to define the allowable load capacity for a device used to secure cargo to a ship. No? Safe working load may be substitute for MSL for securing purposes provided is equal to or exceed the strength defined by MSL. Mamaya mapakita natin kung ano ba yung allowable o yung safe working load ng ratchet ng fixed securing point, no? Pakita. Pati lang lashing belt. Ilang percent pa yung ina-apply natin. Okay, standardized cargo, no? Ito yung example ng standardized cargo, no? The semi-standardized cargo. Ito po example natin. Cargo which the ship is provided with a securing system capable or accommodating a variety of cargo units such as vehicle, trailers, etc. Okay, non-standardized cargo means cargo which requires individual stowage and security arrangement. Yan po example. Pero yung mga non-standardized cargo natin like the loose cargo, no, na naka-stow dyan sa lane 5 and 6, kino-consider natin siya as non-standardized cargo. Kasi syempre, kailangan siya ng individual storage. And syempre, ang ginagawa lang natin dyan is naglalagay lang tayo ng mga wooden pallets. Okay, for the vehicle deck loading restrictions, no? Sige. Itong forklift, kung makikita niyo ito, itong pison and itong bobcat, itong backhoe, no? Hindi yan pwede.
sa vessel natin. Bakit kaya hindi pa pwede sa barko natin itong mga ah ah kagaya na itong mga pinapakita dito sa picture? Sige nga, Makasira sir sa flooring, makasira sa sa floor. sa car Okay. deck. Okay, mataas yung chance na masira yung mga yung cardiac plating at saka yung mga peak securing devices natin, no? Once na magulungan kasi yan yun, example na lang, itong gulong ng pison, talaga siguro, talagang merong damages na mangyayari sa mga structure ng vessel, no? For the center track lanes, ito yung tinatawag, ito yung sinasabi natin, lane 3 and 4, no? Ito yung mga kadalasan sinasakay natin na mga buses, trucks, and double deckers, no? The maximum single axle load shall not exceed 10 tons per axle with single tires. Kung makikita ninyo, ito yung single axle with single and individual tires. Ito po yan. Ibig sabihin, kung yung truck po ninyo, may isang axle na ganyan, is may capacity siya na i-handle yung 10 tons, no, na load. No? Maximum single axle for load shall not exceed 12.5 tons per axle with dual tires. No? For the dual tires naman, yung tinatawag na dual tires, ang maximum single axle load niya is 12.5 tons. Okay, syempre, evaluate nyo rin yung tires. Baka apat nga yung gulong, dalawa yung gulong, pero yung axle naman is dalawa. And then yung tire naman is hindi naman appropriate or hindi naman nasunod yung dimension, which is subject for review or evaluation ni chief mate prior loading. No? Typical vehicle loading included cars, utility vehicles like commercial vehicles and caravans. Yan po yung mga nilalagay natin sa lane 1, 2, and 5 and 6. No? For the maximum load per axle, loading per cars on main deck shall not exceed 2 tons. No? Ayan po yan, yung light cars. So, for shore ramp and ship side support structure, no? The maximum load at bow and stern of the ship is the offshore ramp support shall not exceed 45 tons. The master shall ensure axle group loading and or axle spacing does not overload the ship shore ramp support structure. Ano ba yung tinatawag na ah, maximum load and bow stern of the ship? Ano ba yun? Ano ba yung part ng vessel na yun na nagbumubuhat ng rampa? No? Ano ba yung connection ng shore ramp sa vessel? Ano ba yung bumubuhat ng rampa? Okay, tinatawag natin na beggar catcher. No? Beggar catcher kasi, yung tatlong yan is the maximum load capacity lang na pwede natin ikarga dyan is 45 tons. No? Sa 10-wheeler trucks ba, ilan ba yung maximum load natin na pwede ikarga? Gross weight ng isang truck sa 10-wheeler. Sige. Ito yung Or hello? 30, Ilan po? 34 Ilan sir, po? 30. Okay, 34 daw. Tama ba yung 34? Ah, 35 sir, 35. okay, tama si second mate. Sino yung nagsalita kanina sa 35? 35 sir, si Mayor sir. Oh, Sir Mayor, tama po, no? 35 tons, no? Kasi kung titignan ninyo, dalawa yung dual tires niya, di ba? Sa likuran. Then the single axle ay yun yung pinaka-maneuvering o yung pinaka-harapan na gulong is the single axle, no? Kung pag ipagaan nyo yung dalawang 12.5 at saka 10 tons, pwede kayong magkarga yung pinaka gross weight ng isang truck. Pwedeng umabot ng 35 tons. How about the 12-wheeler trucks? Ilan ang pwede karga ng 12-wheeler? Maximum. Ng 12-wheeler. 40 tons, sir. 40 tons. Okay, 40 tons. Tama ba yung 40 tons? Okay, siguro 35. Tapos syempre,
Dagdagan mo ng dalawang gulong, I think, pwede maximum up to 45 tons yung 12-wheeler trucks, no? Pwede natin ikarga yung 45 tons na load. Depende pa rin kay Kapitan at saka kay Chiefmate, no? Sabi nga rito, di ba, the load distribution, kailangan ma-evaluate. Baka mamaya yung weight is naka-concentrate lang naman sa pinaka-up, pinakalikurang parte ng axle na gulong ng truck is hindi pa pwede yun. Dapat kailangan, I think by evaluating the trucks is kailangan matignan nyo kung equally distributed ba yung load niya. No? Kailangan tignan niyo, silipin niyo, i-assess niyo yung kargamento. Mamaya papakita naman natin prior loading, ano ba yung mga assessment na pwede natin gawin, no? Sa isang rolling cargo. Okay, malinaw na po itong vehicle deck restriction. Okay, yung vehicle deck restriction po is nakapost po yan sa saan pong parte ng barko? Sa forward and aft structure ng barko. Yan ho yung lock. Yan po yung metal plate na naka-attach sa vessel ninyo at doon nyo ho mababasa at makikita yung restriction. Okay, nandyan din po sa trim stability booklet yan. At para makita ninyo yung equivalent, no? Ano ba yung pinaka total displacement, maximum load na pwedeng ikarga ng barko at saka malaman nyo rin kung light ship, no? Light ship ng barko ninyo. Okay, practical requirements. The ship cargo security devices shall be available in sufficient quantity. Mapep na. Suitable for each intended purpose, taking into account the recommendations of this manual. Of adequate strength, easy to use and well maintained. No? Yan ang naman ang simple-simple ng cargo security devices. No? Sufficiente, nagagamit ng tama, no? Na-maintain, no? Titignan nyo kung acceptable pa ba yung strength. No? Minsan kasi sa appearance, pag conduct nyo pa lang ng initial inspection or assessment, kung napapansin nyo hindi na kayang i-handle o hindi niya na kayang ah, hindi na pwedeng gamitin is nire-reject na natin. No? Mamaya papakita natin paano yung rejecting, accepting, maintenance. Safe handling of cargo security devices, no? Siyempre, i-review niyo yung safe working load ng ginagamit yung cargo security devices, ratchet, lashing belt. Not on lashing, no? Is, siyempre, yung not on lashing, ito yung parang buhol. Minsan hindi nyo maiwasan, may magkakaroon ng buhol dyan sa lashing belt na pababayaan. No? Alisin nyo yung ganong konsepto, alisin nyo yung pagkabuhol dun sa lashing belt. No? Siya result to damage ng cargo security devices natin. Require regularly tighten once na attach na sa ratchet and then sa rolling cargo, especially during underway. Kailangan nyo siyang i-retighten, no? Kasi sobrang flexible at durable uh, ng lashing belt. No? Do not let it run over sharp edges. No? Kung mapapansin ninyo, mostly na mga nare-report na mga damages sa lashing is yung tumatama siya dun sa pinakakanto ng truck, pinakamatatalim na part ng truck, no? Paano ba natin maiwasan yung pagkasira ng truck, especially dyan sa mga sharp edges? Ano pwede natin i-apply o pwede natin gawin? No? Sino kaya makakasagot? Kung may mga na-observe na kayo. No? Kasi siyempre, we are here no para suportahan natin yung management na maiwasan natin yung mga madaling pagkasira ng mga cargo security devices natin. Sige. Sino yung mga nakaisip na ng pwede natin i-apply? Simple lang, good seamanship lang. Pwede. Sino yung mga pinakamagaling na AB dito? Si AB, Villanueva. Sige, yan pinaka-rap Sir, yes, condition. sir. Wala ako katiklan. Sige. Ano yung pwede natin gawin sa lashing belt?
para magproteksyonan natin at hindi maputol agad. Dito sir sa amin sir, nilalagyan namin ng sapin sa taas sa 10-wheeler. Okay, sinasapinan, no? Anong ginagamit yung panapin sa flashing belt? Minsan sir, yung basahan, tapos yung mga lumang lashing belt namin sir na hindi na nagagamit, ang nilalagay namin. Okay. Nice idea, nice. Sana lahat ng vessel, no, mag-cooperate for tawag dito yung preserving. Pine-preserve natin yung buhay, yung lifespan ng lashing belt, no. Kasi kung lahat tayo nag-iisip ng kagaya ni Villanueva, no, at least maiwasan na natin yung pagkadali ang pagkaputol ng mga lashing belt on board. No? Walang masama doon, no? Hindi naman na hamper yung paggamit ng lashing belt. No? I think sa tao, extra precaution na lang. Once na gagamitin yung ganong putol na lashing belt. Subject for approval naman yan dito within the Mikay Agduma, no? Siya yung nagmo-monitor ng mga lashing belt. So regarding Sige, dyan, sige sir, pa. sir, Opo, sige. excuse, regarding flashing belt, yung napuputol, may ginawa kami na kung inaalaw nyo, yung emergency na yung mooring rope, ginawa namin sa taas, nilagyan ng ay. Tapos, right, doon namin nilagay ang lashing para Okay. ano ang kanya ruling, hindi mapuputol yung lashing natin dahil mas matibay yung mooring rope na mga putol na. Tinagko namin. Okay. Nilagyan ng ay. Sige, Sir Palma, madadaanan po natin yan mamaya dun sa ibang slide, yung concern po ninyo, no? I think the cargo securing manual din po yung makakasagot niyan regarding po dyan sa concern niyo. Mamaya ho, madadaanan po natin. Sir, thank you, sir. Okay, strength of cargo securing devices, maximum securing load, no? Lashing belt, 70%, ratchet, 70%, pad eye, D-rings, 50%. Paano ba yung sinasabi na yan? For example, yung lashing belt ninyo is 10, tinsan nakalagay yan, di ba? 10 tonner, 10 tonner. I think the 70% of 10 tons is 7 tons. Okay. Sabihin, na-apply niyo yung in-apply niyo yung maximum securing load, yung braking strength niya na 70%. Ibig sabihin, maximum braking strength ng isang lashing belt natin, kino-consider natin is down to 7 tons. No, for the ratchet, ganun din, mababa rin ng 7 tons. And pad I, 200 kN, 200 kilonewton, equivalent to 20 tons. Kung kakalahatiin natin is the maximum securing load ng pad I natin is 10 tons. No? Siyempre, hindi naman palagi 100% yung braking ay yung capacity is na maintain niya up to 100%. No? Parang baterya lang na cellphone yan. No? Once na ginamit mo for 2 months, hindi na ganoon kaganda yung performance ng phone mo. Minsan bumababa na, nagiging battery health mo na lang is 90%. Hindi nagkakalayo sa araw-araw natin ginagamit na cargo security devices on board. Okay? Inspection and maintenance scheme, regular inspection and maintenance are to be carried out. The responsibility of chief officer, no? Mahalaga yan, no? Yung maintenance and inspection ng mga cargo security devices. Once na sumablay kasi yan, no, anong pwede mangyari? Okay, pwede mangyari, maputol, bumigay yung pad eye, may mga aksidente. Yan, lahat naman ng yan is magre-resulta lang sa insidente o aksidente. Kaya conduct nyo ho yung regular maintenance and inspection sa mga cargo security devices. Okay, ito yung pinaka-lag for inspection and maintenance of cargo security equipment. Isa-isa na ho yan kung ano po yung inspection na gagawin natin at maintenance na gagawin. Nakasulat na po yan. Pati yung frequency, no? Kung paano natin mini-maintain. Nagagawa po ba natin to on board? For example, itong lashing belt, no? Itong ratchet. Kung nadidirasting ba natin at greasing?
Yes, sir. Yes, sir. Ha? Na po namin dito sa MT na-apply pa rin po yan. Okay, especially dyan, no, yung paggaspas ng alak, no, ah, laging madaling kalawangin yung mga CST natin dyan, no. Kailangan Yes, sir. alagaan natin sa grasa at langis sa mga cargo security devices natin. Okay, ang gumagawa nito si Chiefmate, no, walang iba, no. Kailangan is well familiar naiintindihan niya kung paano ginagawa yung maintenance ng mga cargo security devices. Pad I, kung may makita kayong damage, ipa-rewelding ninyo, no? O ipa-fix ninyo yung mga nakikita nyong damages dyan sa mga fixed security devices. Sa mga substandard, please, kung may makikita kayo sa barko, nakikinabit na welder, no? We have a standard, kung makikita nyo, meron tayo sa manual. Ano ba yung kapal ng D-ring? Ano ba yung standard natin na ginagamit ng mga D-rings? Okay? Okay, ito yung sinasabi ko kanina, yung accepting, maintaining, repairing, and rejecting, no? Sa accepting, simple-simple lang yung principle, no? Before accepting is make sure na titignan nyo muna yung appearance, no? And kung standard ba yung ibinigay o sinupply sa inyo ng company, no? May authority kayo na to reject kung mapapansin yung substandard yung ipinadala sa yung cargo security devices. Meron pa ba dyan sa vessel nyo na yung mga napadala last year yata yun, na mga rubber chucks? I think yan yung mga hollow, yung mga wala, yung mga mga ampaw na kalso. May mga na-receive pa ba kayo yan o naubos na lahat at pinadala nyo na sa head office? Meron pa bang gumagamit yan? Hello? Wala. I think wala na at naubos na, no? Okay. For maintenance, no? Yan. Simple-simple. Regular inspection. Kasulat na rin kanina. Yung interval, no? Every month. Pwedeng kailangan grasahan o langisan o i-derusting yung ratchet. Repair, no? Ito po yung sinasabi ni Chief Mate Palma kanina, no? Regarding sa repair o yung ah, paglalagay natin ng mga mooring doon sa lashing belt, no? Check if repairs is still possible for the device without jeopardizing strength requirements, no? Kung tingin nyo po is mataas yung tsansa ng ah, kasi siyempre, kailangan ang ginagawa natin ang ina-apply natin is alinsunod sa cargo security manual, no? Kung ano lang yung required na cargo security devices, no? Na pwede natin gamitin. Yun lang po yung pwedeng i-apply o i-distribute sa mga rolling cargo. If necessary, weld those components para welding nyo po, derusting, apply primer and finishing paint. Reject, check appearance and specification if on standard. No? I-reject nyo pag alam nyo hindi standard yung ipinadala sa inyo. No? Or may sira na yung flashing belt at ipinipilit pang paggamit sa inyo. Wag na ho. No? I-reject nyo na po yan. No? Okay, for the inventory records of cargo security devices, no? Simple-simple lang po, no? For the rubber chucks big, kailangan meron po kayong 40 pieces. Rubber chuck na small, 160 pieces. Big lashing belt, kailangan may 10 tonner kayo na 40 pieces. Ratchet, ganun din. And small lashing belt na 128, no? Wag nyo kung kakalimutan yan. For vessel na nakaka-encounter ng kakulangan sa lashing belt, no? Or bago pa lang, siyempre ma-anticipate nyo naman yan. For example, ah, nasa 42 or 43 na lang yung pinaka-critical lang naman dito is the big lashing belt, no? No? Kailangan kasi pumasok tayo sa 40 pieces kasi yung 40 pieces na yan, ano lang yan, ah, design siya dun sa 8 10-wheeler trucks at saka yung mga panggilid natin na sasakyan, no? Kung bababayan sa 40 pieces, maobliga tayo na hindi i-accept yung mga rolling cargo, no? I think close coordination and help
ng mga chief officer natin on board na wag tigilan o wag hintuan yung pagpa-follow up, no, sa request ninyo, no. Make sure na kasi minsan may mga vessels nagpa-follow up ng request pero wala namang ipinadalang PRF, no. Okay, we have a system na hindi na po pwede yung ginagawa niyo na dati na sasabihin niyo may request na pero wala pa. Ngayon ho, mabilis na matrack kung nagsisinungaling yung crew o sasabi ng totoo. Okay po, make sure ho, no, pagtutulungan ho natin na ma-attain natin yung, ma-sustain natin yung tamang bilang ng cardio security devices. Kasi hindi lang naman kayo maapektuhan dito is the all personnel and the management magsasuffer once na kulang yung mga cargo security devices on board. Bakit? Siyempre, apektado dyan yung revenue generation. Siyempre, once na hindi nyo pinasakay isang 10-wheeler truck o yung dalawang 10-wheeler truck is malaking impact sa atin yan. No? Every nasasakay, everything na sumasakay din sa barko, malaking halaga at malaking contribution yan pagdating sa revenue. No? Emphasize ko lang po ha na pagtulungan ho natin yung mga requisition ninyo, i-follow up po ninyo. Huwag po kayong tumigil. No? Sen, ipadala nyo rin po itong report. Every month po yan, no? At least, na ipadadala ninyo. And then, syempre, tawagan nyo ho yung si Mikay Agduma. No? Siya po yun na nag-monitor ng mga CSDs on board. Okay, information of master regarding inspection and adjustment during voyage. No? Simple-simple lang na mautos ni Kapitan. No? Lashing shall be carefully examined and tightened regular intervals during the voyage. No? Particular attention shall be given to the rolling cargos. No? Siyempre, meron kayong checklist na ginagawa. No? May mga rubing team tayo dyan na kailangan natin is na-maintain natin yung monitoring dun sa mga rolling cargos natin. Siyempre, especially during the adverse weather. No? Ano bang ginagawa ni Kapitan pag medyo malalaki na yung mga alon? So, syempre, mataas yung chance na magkaroon ng pounding o yung pagkaroon ng shifting ng rolling cargo. Ang gagawin ni Kapitan, syempre gagawin niya yung tinatawag na tacking techniques. Yung tacking techniques, ito yung ang pag-reduce ng speed, alter ng course, para ma-lessens yung impact ng pounding ng barko. Siyempre, ang ginagawa pa rin natin dito, siyempre, recommendation lang nakalagay dito sa cargo securing manual. May papakita natin. Hindi po pinagbabawal ang pagdagdag ng mga lashing belt, especially during adverse weather, no? Mas maganda kung mas maraming lashing belt na pwede natin imply, pero tama yung pagkakabit, wala akong problema ron, no? Siyempre, sino ba yung may ayaw na ma-secure yung rolling cargo, no? Securing of other cargo and vessel property. Siyempre, during adverse weather, malaki rin nakikita nating risk, especially doon sa mga vessel property. Like ano ba yung kadalasan na encounter ninyo? Like yung mga ceiling dyan sa ilalim ng bridge, no? Pag adverse weather, talagang nagtatanggalan o nagbabaklasan yung mga panel dyan. And also the drums na nandun sa may port side kung saan naka-stow yung mga used oil, no? This ensure, especially during adverse weather, nakasecure yung mga drums na yan. Dagdag ko pa rito yung mga mooring ropes, no? Siyempre, kung mag-ship yung mga mooring ropes ninyo, may possibility na tumama yan sa mga kargamento natin. Okay, ito po yung nirelease natin na memo November 20, 2024 regarding doon sa tacking techniques, no? I think na-forward na namin ito sa vessel, no? Gusto ko lang ma-emphasize ninyo to, yung kahalagahan ng tacking techniques, no? Siyempre, not only on the rolling cargo special, kailangan din natin siyempre yung
isipin din natin yung mga pasahero sumasakay sa atin. No? Siyempre, nakakaranas ng discomfort yung pasahero. Paano ba na marirelieve yung discomfort ng pasahero? Siyempre, kailangan gawin ni Kapitan yung part niya as a vessel master na i-perform yung proper tacking techniques. No? Yan po yan. So, Jason, ano ba yung ginagawa ni Kapitan dyan for tacking techniques? Ano ginagawa Sir, ninyo pag-aalon? nag-alter kami sir, nag-account kami ng course. Tapos Of nagre-reduce course, ng no? speed. Okay, yun po yung sinasabing attacking techniques. No? Okay, aim of cargo operation to restrict the movement of rolling cargo due to pitching and rolling motion of the vessel. No? To prevent any undesired event that will possibly affect the health and safety of the crew and passenger and the rolling cargo. Cargo information before loading, no? Before loading, the following information about the cargo shall be provided to enable the master to ensure that, no? The different cargoes to be carried are compatible with each other and uh, uh, suitably separated, no? The cargo is suitable for the ship. The ship is suitable for the cargo. The cargo can be safely stowed and secured on board the ship and transported under all expected conditions during intended voyage, no? Simple lang naman yung pinaparating nito, no? Siyempre, for example, mag-accept kayo ng cargo pero hindi naman fit sa vessel. Ano example niyan? Ah, ano ba example na ito, no? Hmm, yung mga rolling cargo na may mga canopy, may mga canopy, may mga bubong na trapal, no? Isa yan sa mga nagiging issue natin na nagiging isa sa mga customer complaint natin yan na nadadamage once na na-attach siya na natin ng lashing belt, no? Kasi wala naman tayong pwedeng kapitan kung hindi i-overhead o i-overlap sa canopy ng truck na yan. Then, syempre, hindi naman pwede hindi natin dasingan yan in accordance sa Cargo Security Manual. Ang ginagawa, sige, go ahead. Yung styrofoam na karga ng mga fishing career. Yan, Hindi isa pa rin po malas. yan. Isa pa po yan issue natin, no? Kasi sobrang unstable po ng mga styro, no? Talagang magkakaroon ng cargo shipment once na nagkaroon ng rolling o pounding sa barko. I think this is the i-apply na lang natin yung discretion ni Kapitan sa pag-accept, no? Nalinaw naman dito sa Cargo Security Manual yung discretion ni Kapitan for accepting ng mga kagaya ng mga rolling cargo na yan, no? Siyempre, sa ating makakarga natin kapag okay yung panahon. Pero pagdating ng adverse weather, is pwede natin i-limit, no? Advise natin yung port officer or port assistants for temporary, no? Temporary not accepting uh, those kind ng rolling cargo. Cargo distribution, no? Chief officers shall take great care in planning or supervising the stowage and securing of cargoes in order to prevent cargo sliding, tipping, rocking, and collapsing. No? Mahalaga yung responsibility ni Chiefmate, no? Sa pagkakamada at pagpaplano kung saan niya ilalagay yung mga kargamento. May nagiging issue pa ba kayo sa paglo-loading ng vessel natin? Wala naman. Wala tayong issue. Na ikakamada naman ng tama, no? Huwag lang overload, no? Bawal tayo sa overloading. The cargo shall be distributed so as to ensure that the stability of the ship throughout the entire voyage remain within acceptable limits so that the hazard or excessive acceleration are reduced as far as possible. No? Cargo distribution shall be such as the structural strength of the ship is not adversely affected. Okay, ginagamit nyo naman siguro yung trim stability booklet, no? At titignan nyo rin yung pinaka-trim ninyo, no?
And kung yung displacement nyo ba is acceptable pa, no? Kailangan masilip nyo po yan. Okay, for the stowage plan, ito po yung ginagamit natin na form, no? For stowage planning. Make sure nyo na tama ho yun ilalagay nyo dito, ha? Kahit na ang nag-encode dito is our tech cadet, no? Siyempre, kayo pa rin ho dapat na nagpe-prefer. Siyempre, sobrang busy nyo na rin naman ho, na pinapahandle na natin sa kadete yan. Pero responsibility nyo po yan na i-verify kung anong nilalaman at saan naka-stow yung mga kargamento. But do you think the implication kapag hindi natin na ilagay ng tama? Kung saan lang natin, isa kasi nanguhula na lang yung kadete, yung mga pahabol, bigla na lang ilalagay sa ibang area ng storage plan. What do you think the implication of this pag hindi natin nasunod to? Sige. Hill, M10. Nakita mo ba ito yung storage plan? EB Hill, FCM10. Okay, nahiya si AB Hill. Okay, sige. Okay. Wait lang, wait lang. Okay, sige. Saan na ba tayo? Okay, sige. Ito yung storage plan, no? I think dapat i-verify nyo yan, mga chipmate, no? Para wala tayong magiging issue pagdating nagkaroon ng incident investigation, no? At ma-identify talaga natin saan nakalocate yung rolling cargo na ikarga natin sa barko. Then, syempre, by noted by ni Kapitan. Okay, definition of terms, stopper, no? Dashing belt used to prevent, no? Forward baka napakita natin pitch, up inward motion by y-axis, rolling motion, alam niyo na yan, tipping over, cause overturn of the upright of normal position. Flashing belt is a strap used for securing a rolling cargo, ratchet, a mechanical device used to tighten the lashing belt. Okay, guidelines. All cargo shall be stowed and secured in such a way that the ship and person on board are not put on risk. Ayun, pinakamahalaga dyan, no? Kaya tayo may cargo securing manual at bakit natin sinisecure yung kargamento para para maiwasan natin yung ah, para ma-secure din natin yung mga tao natin sa barko, no? Personnel, commission to task cargo stowage and securing must be qualified and experienced. Decision taken for measurement of stowage and security cargo shall be based on the most severe weather condition that may be affected for the intended voyage. No? Siyempre, kailangan is worst to worst case, no? Worst case scenario na yung naka-apply sa utak ninyo, no? Hindi tayo pwede rito mag-isip na, ay, hindi pa naman kasi maalon eh. Kaya, hindi ko muna lalagyan ng stopper, no? Matandaan ninyo, no, na kailangan apply niyo yung tamang cargo securing arrangement, yung mga rolling cargo. Okay? Okay, for scenario 1, no? Kung makikita ninyo, meron tayong banksman at saka chopper. Usually, yung banksman natin, ito yung AB natin. No? Ito din itong choker, ito yung ano usually na ginagamit nyo sa choker. Sinong tao sa barko? Kadete? No. Kadete yung pinapa guide natin o pinapatulong natin kay banksman. No? For the scenario 1, bigyan ko lang kayo ng scenario. Ito yung example na scenario sa Matugport, no? Usually kasi, ang mga rolling cargo din doon is, ang kadalasan nasisira yung yung likurang parte ng truck, no? What do you think is the best uh, preventive measure para hindi walang masira doon sa isang kargamento natin o isang truck? Ano ba yung ginagawa natin usually?
Sige nga. Sino ba dito yung mga galing ng Matnog? Galing ng Toledo Port. Yung hindi pa na... Okay, wala na. Okay, Sec Mayor. Na-experience mo ba to dyan sa Toledo dati? Sec Mayor? O hindi nyo nararanasan kasi okay na yung rampahan natin sa Toledo. Sec Mayor? Pero, ito kasi sir, maganda na yung ano, rampahan. Ang naman Okay na sir, yung lutay. lotay naman. Opo Okay, sir. no? Okay, thank you, thank you. Kasi dati, di ba, sobrang sama ng position ng rampa dyan sa Toledo Port nung hindi pa nailalagay yung ramp adapter. Ngayon, okay na siya. No? Na-raise na natin siya sa top management at naayos na siya agad. Ang inaantay na lang natin na matapos is the matnog ramp natin. No? Antay na lang natin Mm. yung approval from the PPA para masimulan na yung project. Kung tutusin, nandun na lahat ng tao, ng gamit, yung rampa, yung adapter, nandun na lahat. Yung problema na lang natin is the approval ng ah, trabaho natin dun sa port ng Matnog. What do you think? Ano pa pwede natin gawin dito? Okay. Ang ginagawa natin usually pag may mga ganito scenario is nag-a-apply tayo ng mga RAM support. No? Siyempre, ah, prior loading, siyempre kailangan i-assess mo ng chipmate. Chief, titingnan ni chipmate, kaya ba itong ikarga? No? Siyempre, once na sinabi ni chipmate na kaya ikarga, in-expect natin na kasi pag sinabi mong dumaan, sinubukan na natin na pasok natin sa truck, pinasok na natin sa barko, is responsibility na natin yan, no? And syempre, prior loading, ang gagawin ni chipmate is i-assess niya yung truck kung kaya ba na makapasok sa barko, no? Kaso, nangyayari, hindi na ina-assess ng maayos si chipmate, pagdating dyan sa kalagitnaan, pagpasok na dyan sa may rampahan, nagkakaroon tayo ng bulilyaso, problema. No? Sinasabi ko sa lahat ng shipmate na nandito, ang mga AB, kung hanggat hindi nyo kayang gawin, hindi nyo kayang ipasok yung isang truck, huwag natin pilitin. No? Kung yung truck is nagkakahalaga lamang ng 5,000, no? For example, yung waybill niya is 5,000, pero yung madadamage naman sa truck is the transmission kasi napwersa rin yung transmission ng truck, umabot ng 200,000. Medyo masakit naman yan, no? No? Kasi magkasabi ko nga sa inyo, magkakatulong tayo dito para maiwasan natin yung mga aksidente on board. No? Kung madidepensa nyo na at mapapaliwanag nyo naman yung refusal din sa pagkarga ng ganyang kargamento, is wala tayong magiging problema. Pero pag nagresulta na kasi yung pagkasira ng truck, ah, malaking problema na natin yan. No? I think pagtulungan natin yan, i-assess nyo ng tama, necessary RAM support is temporary solution lang yan, no? Para gawin yan. Kung kailangan magdagdag ng RAM support para may karga, gawin natin, no? Hindi pa pwede yung tutulugan lang natin, hayaan lang natin masira yung truck, no? Hintayin lang natin lumobo yung mga insidente natin, no? Wala ho. Tanggalin ho natin yung mindsetting na gano'n sa pagtatrabaho. Okay? Malinaw po ba? Copy sir. Okay, scenario 2. Okay. Nakalusot nga yung petan ng parte ng truck mo. Pero ang sunod mo naman na danger is yung bumper ng truck. What do you think is the immediate solution kapag ganito scenario na? Ah, simple lang kung i-analyze mo. No? Siyempre, supportahan mo uli ng alin? Ng RAM support para umangat uli yung harapang parte ng truck. Okay? Kasi kailangan lang naman natin dito is maging vigilante. No? Tignan natin yung sitwasyon. No?
Pag-aralan natin kung saan natin magagawa ng paraan yan na may lusot siyang truck na yan. Okay, sunod na danger natin. Okay, napasok na nga natin. Pero pagdating dito naman sa may bandang flapper natin, yung tangke naman ng diesel. Ha? Okay. Pag ganyan senaryo, ang gagawin natin is sufficient ram support ang ilagay natin. Yung lashing belt ba, pwede natin gawing ram support? Ha? Yun yung gumagamit sa inyo ng mga lashing belt at ginagawang ram support. Pwede, sir. Kasi, pwede? Sa amin, ginamit namin, sir. Sabi pwede. Ako, sir, Okay. ginawa ko dahil hindi na talaga kayang ipasok. Kinuhan lang namin yung hook. Medyo Okay. I-aware ko lang po kayo ha sa mga hindi nakakaalam. May release na po yung Marine Department na memo regarding sa hindi huwag paggamit ng mga cargo security devices as RAM support, no? Ano po bang implication niyan? Ito po, ako tumatawag. Opo. efficiency. Okay. Sinasabi ko po sa inyo, may nirelease na memo yung Marine Department. Hindi ko lang ma-recall kung kailan. No? Ako pa ho gumawa ng memo nung nasa Marine ako. Na hindi ho natin pinapagamit yan. Bakit ho? Once na kasi once na gumulong yan, gumulong yung truck, may possibility magkaroon ng burn o pagkasunog dun sa lashing belt. Ano po mangyayari? Masisira at hindi nyo na po masushoot yung ratchet dun sa, hindi nyo na po masushoot yung lashing belt sa ratchet. No? Then marami na hong na-report na yan na hindi nila magamit yung lashing belt dahil nasira dahil sa paggamit dahil sa pag-apply nila ng run support gamit yung lashing belt. Okay, sa lahat po ng AB ha, kung sino man ho na-observe ninyo na ganyan, na ginagamit na run support yung lashing belt, pakisabihan na ho sila. No? Yung cost ho ng isang lashing belt is nasa 2,500. Kung masiraan ho tayo ng isa niyan o dalawa, nasa 5,000 na ho. Kung araw-araw dalawa o isa ng isa, ibig sabihin, nalulugi tayo ng 2,500 araw-araw. No? Okay, sir. Noted, sir. Pakikorrekta ho natin yung mga wrong practice na makakatulong ang makakapag-contribute tayo sa company. Yung mga simpleng bagay na yan, no? Yung efficient manner na pwede natin i-apply, gawin po natin. Okay, RAM support, no? Yung mga old mooring rope, no? Gawin po natin yan. Pagsama-samahin, itahiin mo natin. Best seamanship, i-apply natin para makakreate tayo ng magandang RAM support. No? Okay. So, yung cargo securing devices, sufficient na yan. Sinabi na natin kanina yan. Inventory, discuss na natin. Lashing belt. Ito yung portable, no? Portable and fixed securing devices. Ito po yung pad-eye. Maintain nyo po yung mga pad-eye ha. Huwag nyo hayaan mabulok lang, no? And then kung may makita kayong substandard na or hindi na-meet yung requirements ng safe working load ng cargo security device ng mga fixed securing point is ay magawa na ho kayo ng work request, defect problem report para ma-action na ho yung repairs ko na yan. Okay, ikutan nyo na ho yan mga lahat ng pad ID nyo, especially ngayong malakas ang northeast monsoon. No? Sir, tanong po, Okay, sir. sige po, Sir? go ahead. Sir, may tanong lang po kami. Kung regarding po sa pad-eye po, sir. How about po ang yung pad-eye po nandun po malapit sa may ano po
sa yung tangke po. Yung building, sir. Okay, for the tank top na sinasabi mo, di ba? I think gagawa kayo siya ng hot works permit, no? Siyempre, mataas na yung risk na magkaroon ng explosion dyan, no? I think schedule natin yan for the repairs. For example, magkakaroon kayo ng downtime. Isama natin yan sa immediate repairs ninyo, no? Hindi natin yan pwede gawin ng uh, as soon as possible kasi nga baka mamaya magkaroon ng explosion, no? I think i-address nyo na agad yun kung may makita o mapansin kayong ganyan. I think gumawa kayo ng work request. ICC nyo ako doon sa report ninyo. No? At least mapaghandaan natin. At least may schedule natin kailan natin gagawin yung uh, welding repairs dyan sa mga pad-eye ninyo. Okay ba, Sek Mayor? Opo. Pero sir po, ano, usually, may ano naman, kung mayroon lang work permit po, na masisecure po natin. Pero hindi po ba okay lang po ano, sir, po. Hindi po ba magkaroon ng fumes? So it takes mag-damage or explosion po kung sakali po? Hindi, Sek Mayor, ang process kasi natin dyan, pagdating sa mga tank top na yan, ginagawa natin, dinidrain natin yung fuel sa day tank. And then, once natanggal natin yung fuel sa day tank, i-ano natin yan, maglalagay tayo ng ventilation para matanggal natin yung fumes sa loob ng tangke. Then meron din tayong device nandito sa M2 ngayon, yung oxygen analyzer, no? Para bago mag-execute yung hotworks is maayos at ready for repairs na yung adjacent sa may tank top, no? Aabutin kasi ng halos sa 24 hours yung preparation at saka repairs ng ganyang uh, pad-eye. Okay? I think i-address mo na agad yan sa technical superintendent para ma-arrange na yung mga equipment na kailangan ninyo for tank cleaning, uh, ventilation ng tangke, and then syempre yung oxygen analyzer para makita natin kung ilan pa ba yung percent ng fumes or oxygen sa loob ng tangke. Okay, Sek Mayor, na-address ko ba yung concern? Yes po, sir. Sige po. Salamat po, sir. Okay, sige, sige. Email mo na agad kung meron kayo na-observe na ganyan. No? Sige po. Email mo na agad. Tapos yung mga request na kailangan ninyo in preparation Sir, ng tank sir, cleaning. sir. Go ahead, go Kasi ahead, go po ahead. sa M7 po kasi, sir, ang dami na kasi yung mga pad eye, sir, na ano na wala na ano na ba, sir, ba? Yung parang oo, parang nawala na ganyan, sir. Pero nag-raise naman kami daw niyan, sir, regarding sa mga pad eyes, pero ang sabi niya kasi i-dry sa dry dock na lang daw kasi malapit naman daw ma-dry dock yung M7. Sino nagsabi niyan? Sino nagsabi niyan sa dry dock na daw? Narinig lang namin, sir, na ano ng ganyan na ano Okay, okay. regarding sa mga ganyan. Tandaan ninyo ganito usapan natin. Hindi pa pwedeng yung reason na sa dry dock na yan. Okay, huwag kayo mag-accept kung sino magsabi sa iyo na sa dry dock na yan. Bakit po? In case na may mangyari sa rolling cargo ninyo, pwede niyo ba mong sabihin o ituro yung tao na sabi kasi ni ni technical sa dry dock na daw yan. Masasagot ba natin ng ganun yung kliyente? Hindi, di ba? Copy, Tama sir. ba kasi? Mayroon kaming mga DPRF na kasi regarding sa mga ganyang pad eye, sir. Pero for the meantime, Okay. wala po kasing parang actions regarding sa mga pad eyes na kailangan naming Okay, Sek. Okay, Sek. Sabihan mo si Kapitan, mag-email ngayon. Ipadala niyo yung concern, isisi ako sa email. I-address natin yung issue nyo. Okay? Kung sino man nagsabi ng Copy po. technical na yan, hindi Sige kayo po, sir. maproteksyon na yan pagdating nagkaroon na kayo ng problema. Sige po, sir. Okay? Copy, sir. Salamat, sir. Wala mo kayo mag-accept ng ganyan reason. Okay, moving forward tayo. No? For private cars, recommendation for securing. Picture na tayo. No? Madali nyo kasi mas ma-absorb kung photo ipapakita natin.
Okay. No, for the private cars, 4 rubber chucks, just placing at the front and the back of the wheel. Use stopper placing in each front and rear wheel, no? For private cars po ito. For private cars, ito po yung side view, no? May dalawa po siyang, apat po siya na stopper, no? And then may wheel chucks po siya. Paano po ba yung sa top view? Okay, then for the top view, yan po, yung kulay pula, yan po yung rubber chucks. No? And then ito po yung lashing belt na makikita niyo, ito yung nakalay. Okay? Okay. For trucks and buses, gagamit po tayo ng 5 kalso, 4 na stopper, 5 lashing belt for rear chassis and middle sections, no? And 1 lashing belt installed for the continuous. Paano na lang ang picture na napakita natin? For trucks, no? Ito po natin sinisecure, no? For incline position, no? Meron po tayong may mga stopper po tayo, nagdadagdag po tayo ng mga stopper diyan para ma-minimize natin o ma-avoid natin yung forward motion ng isang truck, no? Especially during adverse weather. Okay, importance of tides and current, no? In-encourage ko po kayo, no? Reviewin niyo na po yung tides and current ninyo. Reviewin niyo na for 1 week or 2 weeks data. Capturein niyo na ho, i-post niyo na po sa bridge, no? I-aware nyo na po si Port Assistant. For example, makaka-experience kayo na 1.36, no? Na tides. Sa tingin mo, kung yung 1.36 is magre-resulta ng damage sa rolling cargo nyo, especially dun sa mga mabababa yung under chassis, no? Pwede nyo pong i-erase or i-top si operation para matulungan kayo sa issue na yan. Baka pwede maghanap sila ng mga mas matataas o mas mga malalaking gulong para maiwasan natin yung mga aksidente sa barko. Coordination lang ang solusyon natin, no? Para ma-address po natin yung concern natin sa kanila. Siyempre, hindi natin sila pwedeng bulagain, no? Sabihin nila na, ba't hindi mo na sinabi? No? Bakit, bakit hanggang dito na tayo, dito na yung pangarga, saka kakayaw? Okay? Ang gawin natin is, i-address natin sa kanila kung ano yung magiging impossible tides na mararanasan niyo during loading operation. Ginagawa ba natin to sa barko? Ginagawa ba natin to? O wala na. Yung nagre-review ng tides and current table. Mayroon. Okay, meron. Okay, for securing of trucks with high probability of tipping over due to rolling motion of the vessel. Ayan po yung sketch or drawing na kailangan natin gawin o i-apply sa isang 10-wheeler trucks. Yan po yung itsura ng mga stopper and rubber chucks. Yung pula, yun po yung rubber chucks. Ito pong kulay orange, ayan po yung pinaka-stopper. No? Okay? Si QMS ho, umiikot po sa mga barko natin, no? Yung ISM department. Once na makitaan po kayo sa hindi pagsunod sa paggamit o pag-secure ng mga rolling cargos natin, pataas po ang chance na mabigyan kayo ng non-conformity, no, or deficiency. Naiwasan nyo po na hindi sumunod sa cargo securing manual. Para sa inyo po yan, hindi lang po sa ibang tao, no? No, hindi po natin kayo pinahihirapan, no? Ang purpose po natin dito is ma-aware at malaman niyo yung kung ano yung standard ng pag-secure ng kargamento. Baka kasi inisip nyo, nahirapan kasi kami mag-secure pag ganyan eh. No. Kung tititignan ninyo, kung i-visualize ninyo, kung bakit ba na-design yan, siyempre, ang objective naman natin dito, ang goal natin dito is walang aksidente o insidente on board. Yun lang. Okay, securing of truck with high probability of tipping over due to rolling motion of the vessel. Meron type 5 tanner. Diri, nakakonect sa pad eye. No? Dalawang rubber chucks naka-attach. For climb position,
No, mas binibigyan natin ng importansya yung paggalaw niya ng or yung paggalaw na abante, no? Para hindi sumubsob or bumangga dun sa kabilang truck, no? Kasi once na hindi natin nilagyan ng stopper yan, tapos inasa lang natin sa maxi or handbrake ng truck, magre-resulta or inasa nyo lang sa kalso, magre-resulta ho yan sa aksidente. Securing of two wheels, no? Nakita na natin yung picture, no? Yan po yung pag-secure ng two wheels, no? May rubber chuck sa magkabilang dulo. And then, lashing belt po na 5 tonner, no? Yan po yung kadalasan na hirap i-secure, no? Yung mga motorsiklo, especially adverse weather. Kung kailangan, dagdagan nyo pa ng additional support, gawin natin, no? Yun po yan. Okay, installation of stopper. Okay. Okay. Siguro mag-break lang muna tayo kahit 5 minutes, no? Inom lang tayo ng tubig. Sige, break time muna tayo, 5 minutes. Balik kayo ng 3:45. Sige, thank you. Kahit wag po muna kayong mag-exit, for 5 minutes lang naman po yung break. Thank you.
Hello. Good afternoon ulit, no? Okay. Sige. Okay. Continue na tayo, no? Okay. Okay, so installing a stopper on rolling cargo, no? Siyempre, hindi naman pwede na basta-basta lang natin i-attach yung yung stopper sa rolling cargo without any knowledge, no? Siyempre, hindi lang naman ah, kailangan alam natin ano ba yung standard ng pagkakabit ng mga stopper sa rolling cargo. Banksman and choker must ensure that rolling cargo has complete chocks on all wheels, no? Kailangan, syempre, siguraduhin ng banksman at choker na meron siyang complete chocks bago mag-attach ng stopper. Banksman and choker must ensure that lashing belt is installed correctly, especially for the trucks with high probability of tipping over. Banksman and choker must ensure that the engine is switched off, no? Siguraduhin natin na nakapatay yung makina before magkabit tayo ng stopper. No? Chocks must identify the rigid part of the rolling cargo, front and back, which is suitable for the stopper to hold without causing any damage. Example are the towing hook, hard mounting bumpers, spare tires, holding and jack stand points. No? Pwede natin i-attach doon. No? Shocks must connect the hook of the stopper for the rigid part of the rolling cargo and connect on the other end of the D-ring. Shocker must adjust the ratchet to snug the tight to restrict movement of the rolling cargo. No? If there is no available rigid part of the rolling cargo suspension, shocker can use the wheel in attaching the stopper by using strap or by making a loop. Okay, ginagawa natin, kung wala na kayo ma-attach yan o mayakapan ng masabitan ng ay ng hook, is pwede nyo gamitin yung strategy na ikabit nyo sa gulong, no? Mag-loop kayo doon, then maglagay kayo ng, I think, i-attach yung lashing belt doon, at saka nyo i-repight yung lashing belt, no? May pamamaraan yan, no? Hindi natin pwedeng may madadamage pag nagkabit lang ng stopper. Marami na insidente na yung kadete hindi aware kung ano yung mga implications na pwede mangyari once na sa rim o binarabara niya yung pagkabit ng stopper. No? I think marami tayo dyan mga expert on board na mas nakakaalam ng strategy sa pag-attach ng lashing belt. I think regular toolbox meeting ang gawin ninyo, especially dun sa mga newly on board, no? Yung mga kadete. Minsan dyan kadalasang sumasablay sa pagkabit ng stopper. Tinuturuan ba natin yung mga kadete natin dyan? Ano? Ian? Ian, tinuturuan mo ba yung mga kadete dyan? Sir, sa ngayon, sir, sa M70, sir, wala kami sa kadete. Wala nang kadete. Pero, nung sa, ano, sir, yung operation namin, sir, natuturuan naman, sir. Okay, very good, no? Kasi yung mga matatagal na dyan, alam nyo kung paano yung pagkabit ng lashing belt at stopper, no? Mamaya kasi iasa nyo na lang sa kanila, tapos nagkabulilyaso, kakamot na lang ng ulo si chipmate, no? Yung pala, nangihingi na ng bayad yung private car. Regular, magagamot nyo yan, yung mga wrong practices, no? Sa pagkakandak nyo po ng toolbox meeting. Okay? Malinaw po ba yung pagkabit ng stopper? Kung saan kinakabit, na-discuss natin. No? Kung sino yung magkakabit, na-discuss din natin. Prior magkabit ng stopper, sinabi switch off yung makina, no? Para safe yung magkakabit ng stopper. Okay? Sige. Procedure in chocking the wheel of a rolling cargo, no? May standard din tayo sa pagcha-chock. No, hindi na pwede yung nakasanayan o naging practice na lang.
Okay. Banksman to ensure there are 2 add-in chocks per rolling cargo. No? When the rolling cargo is on its final position for security, banksman along with the 2 assigned choker must position themselves on the left-hand side of the rolling cargo. The assigned choker at the rear wheel must put 2 chocks against it. No? One chock's position before the wheel and another one is on the rear side so as to prevent further movement backward. The movement time, at the same time, the other assigned choker must position a wooden or rubber shock against the front left wheel, preventing the rolling cargo to accidentally move forward. No? On the signal of the choker that they are clear and on standby ready for final chocking, the banksman should ensure that the driver of the rolling cargo understand what to do before executing the command given by the banksman. So, kasi may mga ginagawa natin kasi binibigyan natin ng command yung driver para maipit natin yung kalso, no? Ginagawa natin, sabihin natin, dahan-dahan lang sir atras, no? And then saka natin iuurong yung kalso, no? Plus the banksman give command to the driver to move truck, slide backward or slide forward. Okay. The choker of the rear wheel must stand clear and use the tip of his shoe to push the chock and secure the wheel. No? Hindi po natin ginagamit yung kamay for placing ng rubber chocks. No? Ang ginagamit po natin dyan is yung paa natin. Bakit kaya paa, hindi kamay? Sino kaya makasagot sa akin ito? Sige. Yung mga... AB Barcena. AB Barcena. AB Barcena ng M11. Yes, sir. Bakit hindi kamay yung ginagamit? Para kasi may ano naman tayo, may safety shoes. Kaya ginagamit yung sa paa na lang. Ang kamay ka baka maipit. Good point, no? Barcena, no? Siyempre, mas maganda na lang yung gamitin natin yung paa at attentive tayo, no? Kung may possible na movement yung rolling cargo, at least makikita ng dalawang mata natin, no? Kasi once na nakayuko tayo, yung kamay yung ginamit natin, yung focus natin is nakatingin lang tayo doon sa kalso at doon sa gulong, no? At least kung yung paa, mabilis ang magiging reaction natin, maiiwas agad natin yung paa natin in case na magkaroon ng movement. So, syempre, may mga instances naman talaga na naglo-loading kayo, syempre nakapatong kayo sa tubig, gumugulong yung dagat, gumugulong din yung kargamento. At least maiwasan nyo yung mas makaka-response kayo kasi pag paa yung gamit nyo, meron pa kayong kamay na pwedeng tulak yung sarili nyo, ilayo yung sarili niyo. And then yung isang paa nyo, ilayo nyo, makaka-react pa kayo. Yun, tama nga yun, protected yung paa. So, naka-safety shoes, yung kamay, wala namang protection yan. Yung tip naman At saka ang posisyon, ang posisyon nakahawak sa truck. Yung case na gumalaw ang truck, makakalayo ka. Aware na kagad ka. Okay, at least defensive, no? Defensive tayo, hindi tayo yung bara-bara lang. Paki-correct ha, yung mga wrong practices, no? Na nakikita nyo sa crew. Okay, once the chocks are already in a final position, the banksman will give command to the driver to stop. Then he must proceed to check with the chocks to confirm if the wheel is already secured. No? I-double check ni banksman yan, paikot. Pwede na ba iwanan ni banksman yan once na nakabitan niya ng kalso? Iwanan na ba niya yan? Ha? Dolero, iiwanan na ba agad ni banksman yan, ni AB? Kapag naradyan niya ng kalso? Pwede na, sir. Okay, mali ka. Sige, i-discuss natin bakit mali yung iiwanan na nakakalsupal, bakit yung kailangan iwanan na nakakalso pa lang yung truck, di ba? Mamaya i-discuss natin. Okay, once secured, Chuck can put shocks to the remaining wheels of the rolling cargo. Banksman must ensure that all engines of rolling cargo are switched off after properly chocked and secured. Diba? Simple sinabi dito, no?
If the event of the chocks are not secured position to the wheel, the procedure will be repeat until the wheel is secured chocks. Okay. No, at no cost should the hand to be close proximity with the chocks during the final wheel chocking. No. Okay. Procedure on unchocking. Okay. Chocker must remove the chock of the wheels on the right hand side. No? Puro kanan una natin tinatanggal. No? Driver should now prepare his truck to move backward on the command of banksman. No? Sinasabihan na natin yung driver na mag-prepare kasi aatras ng konti at tatanggalin na natin yung kalso. No? Banksman must ensure that the both chocker are on standby to remove the chocks from the left-hand side wheel using the tip of tools. No? Grabe, yung pati pagtanggal ng kalso, paa lang ang pwede natin gamitin. Hindi ho pwede yung kamay. No? The marksman must give command to the driver to slow maneuver, struck backward until the chuck is against the front side, with a free to move away from it. No? Chopper must ensure simultaneously drag the chucks away using his tip of the shoes. No? Once clear, marksman will give command to the driver to stop. Okay? Boxman must then instruct the driver to move his truck forward when it is clear to do so. Then the chopper must remove and pull away the chocks. No? Okay. Ang kadalasan kasi nangyayari sa inyo, no? Kaya may mga insidente tayo na yung truck na paatras, bumangga doon sa likod during unloading, no? Ang ginagawa nyo kasi, inuubos nyo na yung kalso. Inuubos nyo na yung kalso sa truck, hinahayaan nyo na yung truck na gamitin niya lang yung preno niya, no? Is tatandaan niyo lagi yung barko, nakatungtong kayo sa dagat, hindi stable yan. Ano, nakapark kayo sa parking lot. No? Kahit hindi nyo gamitin yung preno, is hindi aandar. No? Meron yung mga external forces na nakaka-apekto na mataas yung chance na pa rin. Pag tinanggal nyo yung likuran na kalso, is may possibility na bumangga yun sa likuran. I think wag nyo muna ubusin yung kalso. No? Hayaan nyo muna maging clear yung rolling cargo hanggang makaabante na siya ng mas malayo na siya. I think yung nakikita ninyo na wala ng danger. No? At least saka nyo na i-complete, remove lahat ng mga obstructions doon sa rolling cargo. One at a time lang ang pagtatanggal ng kalso, hindi mo pinagsasabay-sabay. Pati yung pagpapaabante, no? Mamaya, i-discuss natin yung unloading process. Procedure in loading of rolling cargos. Before loading, ano po ba ang kailangan natin gawin? No? Upon receiving the total number of rolling cargos from the officer, ensure that all vehicle have waybill. No? Siyempre, kinakausap natin yung truck driver. Driver, kung nandiyan na ba yung waybill mo, baka mamaya pinasakay niyo sa barko sa ibang shipping pala yun. Sure nyo na dapat yung waybill niya is kay Pascal, no? Sa ating satisfied. And then, siyempre, i-review nyo din, no? Tingnan nyo rin kung ano naman ina-assess natin. Tingnan nyo rin kung overload yung truck. No? Tingnan niyo kung anong kargamento niyan. Ano yung titignan? Titignan nyo dun sa truck declaration niya kung anong karga na niya. Kaya mabusisi kayo, no? Tignan nyo kung anong bigat o timbang ng mga kargamento. Chief officer at the certain ports must identify if heavy rolling cartons can be loaded during peak or high tide or peak low tide without any undesired. Ito yung sinasabi ko kanina, yung sinasabi ko scenario 1 kanina, di ba, na dapat ina-assess muna ni chiefmate kung kaya bang i-load yan during the peak tide. No? Kasi sabi ko sa inyo, hindi na tayo pwedeng atrasan dyan. Once na in-accept natin yan at pina-atrasan natin yan, responsibility na ho natin. No? Necessary care, extra care na pwede natin i-apply, pwede natin gawin, ibibigay ho natin sa customer ho natin. Chief officer must identify which light rolling cargo can be loaded on the lane 1, 2, 5, and 6, and which heavy vehicle can be loaded 3 and 4, ensuring the proper weight distribution to compensate the balance of the vessel. No? Ano bang kadalasan na nagiging trim niyo? Trim by the head o trim by the stern? Ano yung pinakamaganda na trim na na-experience niyo? Sino ba makakapag, ano lang, idea lang, insight na?
Ano magandang trim? Ano ba sinasabi sa inyo ng kapitan? Trim by the stern o trim by the head? Ano bang gusto ni kapitan? Subsob o tingala? O even key ang gusto niya? Okay, si Medyo Jason, sub-sub, sir. Jason, anong gusto ni kapitan? Na trim? Medyo sub-sub, sir. Medyo subsob ng konti, no? So, hindi hirap Konti yung lang naman problema. panakay dito, sir. Okay, okay. Kanya-kanya konsepto tayo, no? Siyempre, iba-ibang beses dinadala ninyo. Iba-ibang experience ninyo. Okay? Sino pa ba? Brian, M2. Si Captain Alpiler, ano bang gusto niya? Subsob o tingala? O even kill? Ni Kapare 4. Ano gusto niya? Depende sir depende sir sa maalon sir. Pag maalon sir, Okay, no? Okay. Mas gusto niya pag maalon, pag hindi sir medyo maalon, nakalubog yung propeller, no? apo, Okay. apo. Pag kalma lang pong dagat, medyo sub-sub po. Okay. Tingala, not more than 0.50 cm. Okay, before loading, Chief Officer must instruct the deckhand to pre-install all rolling carriages in the yard that need lashing belt before loading. No? Chief Officer must ensure that all pre-installed lashing belt are tucked well and make sure that it will be not get caught up on something while loading. Ano po ito sinasabi rito? No? Alam niyo ba yung lashing belt, no? Na ina-attach natin sa rolling cargo, hinahagis ng kadete, no? Tapos kinakabit sa sinisecure natin sa tagiliran ng truck o inilalagay natin sa o binubuhol natin sa pinaka-railing sa tagiliran. Okay, may mga instances or insidente na ho tayo na itala. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo na January pa lang meron tayong isa. Ito yung pinaabante yung truck ng isang port personnel. Then nagulungan yung lashing belt, no? Then nangyari nasira yung railings kasi nahatak yung nahatak yung lashing belt na stress. Na-detach yung grill sa tagiliran. Okay, responsibility po natin yan as chief officer na i-ensure natin na yung mga pre-installed lashing belt ay nakakabit ng tama at maayos, no? Bago natin paabantehin. No? Kasi sabi ko nga sa inyo, once na nandiyan na yan sa harapan natin, responsibility na po natin yan. The chief officer then relay the banksman information about the designated name for which rolling cargo. Okay, marami hong ganito. No, may mga customer complaints na yung driver daw is hindi maintindihan saan daw siya ilalagay. No, ano ba ako sir? Saan ba ako? Sa entry ba ako? Lane po. Tapos nagbago na naman yung isip ni Chief. Hindi, lagay mo yan dito. Hanggang sa hindi na sila nagkaintindihan at nag-away na yung driver at saka yung AP. So, okay, sa mga chief officer ho na yan dito, no, i-ensure nyo ho na clear ho yung instruction nyo sa kanila prior natin na i-execute yung loading operations. So, Chief officer must decide if the embarkation of passenger must be done first or be done after loading of rolling cargo, depending of the port time. Okay. May mga cases na rin ho tayo na ganito na pinagsasabay ho yung pasahero at saka loading operation. Okay, wag nyo pong gagawin yan, no? Kasi safety, no? Baka mamay may maatrasan, may maipit na bata tumatawid, no? Sagutin ho natin yan. No? Ang gawin ho natin practice, kung gusto natin i-embark yung mga nasa terminal na pasahero, i-hold muna ho natin yung loading operations, no? I-prioritize muna natin mga boss. No? Walang problema ho kung ano mauuna. Embarkation ng pasahero o loading operation. Depende ho yan, no? Ang gusto lang natin is hindi magsabay yung loading ng pasahero at loading ng kargamento. Okay po ba? Especially yung mga patawid-tawid ng pasahero. Embarkation of passenger can be done simultaneously with the loading of rolling cargoes. Only if the passenger have access on the gangway
installed on the starboard side of the vessel, ensuring that the passenger don't pass across the loading area. Okay, wala na ho tayong ganito na pinapadaan natin sa gangway sa may ports sa starboard side. No? Lahat po ng embarkation access po ng pasahero is nasa ano ho? Nasa up lang at saka forward section lang ng barko natin. Hindi na ho tayo gumagamit ng side, no? Yung embarkation ladder para sa pasahero. Banksman shall position himself where there is clear view with the driver and the driver could clearly hear and understand him. No? Kailangan nakikita yung senyas ni Banksman nung driver. No? Hindi ko po pwede na during loading is doon pa lang kayo nagkakaroon ng hindi kayo magkaintindihan. Tapos ang magiging immediate cause ng problema ninyo, yung incident ninyo is miscommunication. No? Okay, sinasabi ko sa inyo, kung kailangan, kung may na-observe ba kayo sa driver, lasing, lango sa alak is huwag niyo isakay. No? Sabihan yung support assistant o support officer na, sir, nire-refuse ko yung pagsakay na ito, baka mamaya maka-accident dito sa loob. Malaking damage yung mga nangyari. Okay? Banksman must ensure that the driver knows and understands where to park his car. Malinaw yung instruction. No? Hindi siya sabihin na, sir, nakababa kasi yung salamin, kaya hindi ka pinagkaintindihan, kaya bumangga. Wala na po tayong ganun insidente dapat. Malinaw na ho sa procedure, sa cargo securing manual. No? Malinaw na malinaw. Bago natin i-accept yan is malinaw yung instruction sa kanila. Chakar must position himself on the other end of the rolling guard opposite to the banksman, but he must have sure that he is a position where the banksman can clearly see him. No? Kailangan nag-uusap yung chakar at saka yung banksman. Okay? O sir, malapit ka na bumangga rito. 2 metro ka na lang, 1 metro ka na lang. Hindi yung tinginan lang, indatan lang. No? Kailangan mo natin dito ng senyas at communication na malinaw. Banksman must ensure that the driver and chakar is ready. Banksman must instruct as clear as possible and ensure that the driver understands his command. He maneuver and car toward the designated lane for security. If the cars have been loaded during night time, that demand that the use of headlight they have to be switched on to low beam, and banksman must ensure to switch it off immediately after loading. No? Si banksman ho, trabaho po ng EPR. Nasabihan yung driver na ilagay sa low beam at i-ensure na nakapatay, no? After loading operation. While loading, when it is safe to do so shipmate must instruct the banksman to commence loading of rolling cargo. Banksman and chopper must ensure that while rolling cargo is moving as instructed toward the designated lane for securing, the path is clear of any obstruction. No? Hindi pa pwede mga may nakakalat pa na kalso, lashing belt, or may mga kalat-kalat dyan, tao, is sinisimulan yung loading. Huwag na huwag yung gagawin niya. Baka mamaya, ano pa instances, may mga nag-welding, no? Nag-welding yung technical, hindi nyo naabisuhan, atrasan nyo, aksidente abutin natin. No? When it is safe to do so, shipmate must instruct the banksman to commence loading of rolling cargo. Banksman and chopper must ensure that the while rolling cargo is moving as instructed toward the designated lane to secure the particular obstruction. Okay? When the rolling cargo is almost in a final position for securing, chopper must communicate as clear as possible with the banksman that the distance of the back of the rolling cargo related to the closest point of any structure of the vessel or other part of it. Okay, communication ang importante dito, no? Okay, the chopper initiative can stop the process wishing that the hazard or risk of collision is imminent, no? Kailangan matindi. Gising yung choker ninyo, hindi pa tulog-tulog. No? Communication malinaw. May babanggaan ba sa likod o sa tagiliran. After loading, no? Patapos ng loading. When a rolling cargo is in a final position, the banksman and chopper must ensure that proper chocking and securing of rolling cargo is observed. After chocking and securing the rolling cargo, the banksman must ensure that all engine are switched off. Okay? Sinasabi niyo po ba sa mga pasahero yan?
Nakapatay ang makina nila? Ha? O hindi na, hinahayaan nyo lang. Okay. Ortega, kinakausap niyo ba yung mga pasahero? Yung driver, ipatayin ng makina? Ortega, Eh sir, paano niyo sinakausap sila? nakikisuyo lang sir na patayin yung makina kasi yung ibang sasakyan sir, hindi namamatay yung mga headlight nila. Okay, Kaya kailangan pag patayin gabi, nila, no? pinapatay namin talaga sir. Okay, isa pa. Banksman must ensure that cars with manual transmission must be left in first gear and with the handbrake engaged, no? Yan, mga EB yan, no? Cars with automatic transmission must be left park position and handbrake must be engaged. Trabaho ng EB. Sabihan yung mga driver na every single na rolling cargo, kailangan sabihan nyo, sir, park nyo, engage nyo yung handbrake, no? Kung automatic transmission, sir, dapat po naka-park position yung sasakyan ninyo at saka naka-handbrake ko. Isa-isa yan, no? Bago nyo. After loading, cars must be locked during voyage. Key secured by driver, no? Banksman must confirm with shipmate that the rolling cargo engines are switched off and handbrake are engaged. Okay. Every time na pinapasakay pala kayo, every time na may rolling cargo kayo na ina-assist, kailangan sabihan nyo si shipmate, sir, rolling cargo safe and secured, nasabihan na ko namin yung driver na engage yung handbrake. Okay? Ganun dapat yung process natin, ha? Kung mamaya, tatalikuran nyo na si shipmate, hinahayaan nyo lang na hindi pala siya aware, sir. Hindi pala gumagana yung handbrake nun. Yari tayo nun. Buti tayo incident na naman dyan. Shipmate must ensure that no passenger is allowed on the car deck before vessel departure. Mga shipmate, responsibility ho natin na ensure natin na walang pasahero sa loob ng sasakyan. Kung mayroon kayo ma-observe yan, tawagin nyo yung si Marshal, tawagin nyo yung Port Police, tawagin nyo yung Coast Guard. Okay? Tulungan natin pababayin yung mga pasahero na yan. Bakit kaya? Bakit kaya kailangan bumaba ng pasahero? Dapat hindi nakatambay. Ano kaya ang risk? Ano kaya ang risk? Okay. Si Noblesa. Anong risk dito, Noblesa? Kapag hindi bumaba yung pasahero sa sasakyan, at natutulog. Noblesa. AB Noblesa. Natulog na yata si Noblesa. Noblesa, nandiyan ka pa ba? Okay, Elmer Bito, M12. Bito, bakit kailangan walang pasahero sa loob ng sasakyan? Yata sila. Bito, hello. Wala rin, hindi na sumasagot. Bakit kaya hindi sumasagot? Sige, Ma'am Giselle. Ano kaya reason bakit kailangan pababayin yung mga pasahero sa sasakyan? Giselle, Samyo? Sa safety din po nila kasi pwede silang malakap doon. Wait, tama yung point ni Ma'am Giselle, no? In case of emergency, no? Tapos na-lock sila doon or hintuan, may tendency matrap na lang sila. Ano? May mga incident sakyan, nag-accelerate, matan yung driver, tapakan yung sila niya, lusok yung kasakyan niya yung rolling cargo at saka vessel structure. Okay, kaya i-ensure nyo ho dapat responsibility ho ng shipmate
Tulungan niyo ho siya na pababain niyo ho yung mga driver. Okay? Kaso may mga matitigas na driver, pero hindi. Kailangan bumaba sila. Okay, procedure in unloading, crawling guard unloading. Once vessel is secured, dock at the port, disembarkation of passenger must commence first, no? Pasahero muna ho, no? Kailangan natin pababain. Bakit kaya? Kailangan makapagsimula na ng cleaning si steward, no? Ayun ang pinakamatagal linisin. Yung mga CR, yung mga accommodation area. No? Simultaneously, chief officer then instruct deckhand to allow all drivers to stand by on the respective trucks, motorcycle, or cars. No? May ginagawang announcement si steward na pababain yung mga pasahero, no? Para makapag-prepare. Ma-start yung makina para during unloading is naka-standby na sila. Chief officer advancement must ensure that the driver understand that they can start their unit and standby for further instruction. Tayo nagbibigay ng instruction dyan. If unloading during nighttime, driver can switch on the headlight on their car, truck, motorcycle in loading. Simultaneously, the banksman, choker, and deckhand must ensure that all lashing belt and stopper installed to the rolling carriages are removed and stored properly for the next loading operation. Leaving only 2 wooden and rubber chucks installed on the left rear wheel and one position again the left front wheel of the loading cargo. Kaya sinasabi ko na may naiiwan pa rin dapat na rubber chucks. Hindi nyo talaga totally inuubos yung rubber chucks. Kasi may tendency na gumalaw yung kargamento. Ang distansya sa likod, isang tangkal lang. Paano pag gumalaw ng isang tangkal? Sa agad yung nasa likuran o yung pinakamalapit na sasakyan. So, Chief Officer then, on his instruction, after the disembarkation of all passengers, must ensure which rolling cargo will be offloaded first and so on. Bearing in mind the list of the stream of the vessel. No? Si Chiefmate ho ang masusunod yan, no? Sa unloading process. Sino yung pauunahin niya. Banksman then commence the proper procedure of undocking the wheel of the rolling cargo. No? After unchocking the wheel, rolling cargo chief officer and banksman must ensure that the path is clear for rolling cargo to move forward. Hindi pa pwede yung nagpapa-abante kayo, nagkalat pa yung mga lashing belt na ratchet, or may mga nagtitiklo pa ng lashing belt, mga nakaupo. Yari ho yan, no? Especially yung mga blind spot sa mga trucks. Sa pulo ho yung mga nakaupo dyan sa tagiliran ng diligpit na lashing belt. Chiefmate, chief officer, must ensure that all after unloading of rolling cargoes, security device and proper documentation must be ready for the next loading operation. Ano ba yung mga dokumento? Yun yung mga pre-departure checklist natin sa rolling cargo, kailangan nakaprepare. Yung document na pinapasa natin sa PPA and PCG, kailangan nakaprepare. Shipmate must ensure that unloading rolling cargo must be done accordingly to have enough time for the next loading operations. Kailangan may tamang oras pa tayo for the next unloading process, next loading process natin. Okay, I think I'm done with my training. Kung may mga question kayo, pwede nyo sabihin ngayon. Or may mga issues kayo regarding with your cargo securing, pag-usapan natin. Any concern? No? May natutunan ba kayo or kailangan natin dagdagan? Ha? Okay. Open na ba? Hill, pabukas ako ng camera. Magos, pa-open ako ng camera. Brian, pa-open ng cam, please. Okay. Okay, for my last message, no? I think this training will help you, to improve pa yung tao natin. Kasi I think this training naman is hindi pa talaga siya sufficient, no?
I think practices kasi ito dinidevelop natin, no? Kasi yung pag-practices, nandyan sa inyo, no? Nandyan sa barko ninyo lahat ng tools para matutunan. Nandyan yung cargo securing manual. If you think na hindi na applicable sa cargo securing, tap nyo kami sa ISM department, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, we're improving the people, process, and tools, no? Hindi natin pagtulungan yung kung hayaan lang natin yung aksidente o aksidente na lumobo, lugi na tayo dito sa kumpanyang to, no? I think pagtulong-tulungan, train natin yung mga kadete on board, yung mga susunod na mga kasasampa. Kasi I think ang pinakamalaking issue talaga natin dito, I think meeting toolbox meeting with the officers on board. No, ito yung nirmis natin kahapon. For example, ito yung nirmis natin kahapon. Para hindi mangyari yun, ganito gawin natin, no? Kasi every time na nagkakaroon kayo ng mga near misses, dapat napag-uusapan nyo na sa barko. No? Yung mga incident or accident na nare-report dito sa barko is pinag-aaralan natin kung ano ba dapat pang idagdagan o i-improve natin sa sistema. Okay? Maliwanag ba? Thank you very much sa oras ninyo.